Yung walang ebidensya, walang mailapag na kahit ano, 'di ba? Oo, kaya ikaw hinahamon ka ni Palsis, eh. Grabe! Oh, kaya hinahamon siya ng debate ni Palsis. Bakit 'to, mga bossing? Eh, kasi naman halatang-halata ang galawan ni Guanzon. Yung tipo bang panggaganyan lang, pang-aasar lang, pambubisit lang ang kaya, eh. No? Ang nakikita ko hindi huubra si Guanzon dito kay Jesus Palsis ho, mga bossing. O ngayon, nagdeklara na po, natatakbo sa pagkasenador. Sino po? Wala pong iba, kundi po si Attorney Jesus Palsis ho, mga bossing. Bakit? No? Para patulan lang siya ng debate nitong si Rowena Guanzon. No? Palsis nagdeklarang tatakbo sa Senado sa 2028. Nagdeklara ng kanyang intensyon na tumakbo sa Senado sa 2028 election. Si Jesus Palsis kasabay ng paghamon niya kay Attorney Rowena Guanzon sa isang debate kaugnay sa usaping impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Eh siguro ho, mga bossing, ang utak ni Guanzon, biya, sabi ni Badali. Hindi ako may sabi niya siya, ha? Kaya hindi makalaban-laban. Eh biruin mo naman. Siyempre, ang magiging side ni Guanzon doon, ipagtatanggol niya ang Vice Presidente na walang sinasabi na pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Paano mo naman ipagtatanggol yun? Mismong tayong lahat to narinig, natunghayan, nakita na nagmumura yung Vice Presidente. Putang ina nila. Oh, pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako. O, yun pa lang eh. May inutusan, ibig sabihin may plano na talaga. Oh, patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Kaya nga kinabukasan, di ba, ang ating presidente, hindi, sabi niya, hindi na tayo papayag ng ganito. Biruin mo, ikaw ba naman, sabihin mo, no joke, no joke. Di ba? Tsaka paano nyo sasabihin matalino ang Vice Presidente? Kung ganyan. Hindi. Biruin mo, alam mo makakasuhan ka, alam mo matututok ang atensyon sa iyo sa mga sasabihin mo. Kung matalino ang Vice Presidente, pinigilan niya ang kanyang sarili para umabot sa ganyan na maging sandata para sa impeachment niya, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo. Napigil niya yun. Di ba? Tingnan nyo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, umaga, gabi, naka-live si Mark Ramos, hanggang ngayon po, wala pa ding kaso. Di ba? Kahit na merong mga nasa isip ko na alam nyo yun, naiiwasan ko. Ang Vice Presidente, ilang beses lang mag-live. Kasama pa yung mga vloggers. Tingnan mo, laglag pa sa impeachment yung mga pinagsasabi niya. Ayon kay Palsis, nauna umanong tumanggi si Guanzon na makipagdebate sa kanya dahil hindi pa siya senatorial candidate. Putang ina, Guanzon, yari ka. Eto, nagdeklara na tatakbo sa pagkasenador itong si Jesus Palsis. Paano yan? Ano naman kaya ho? Yung panibagong alibay ni Guanzon, mga kababayan. No? Ano naman ho kaya yung panibagong sasabihin ni Guanzon para lang po wag matuloy yung debate? Ako naniniwala ho ako. Kahit sino pa po na maging attorney ng Vice Presidente, mahihirapan po siyang ipagtanggol. Tignan mo, 16 na yung kanyang mga yung kanyang mga tagapagtanggol. Hanggang ngayon may narinig na po ba tayo na depensa? Wala pa din mga bossing. Wala pa din. Lawyer ba talaga yung bastos na yan? Sabi ni Carmelita Matsumoto. Sino si Guanzon? Sabi, biruin mo, confidential funds, may narinig na kayo na pagtatanggol nila? Wala pa. Hanggang ngayon po. Yun ang nakakalungkot at dun po nalulungkot yung ibang mga DDS. Bakit po? Kasi susugod po sila dito sa channel natin, no?
Susugod po sila dito sa channel natin, susubok na ipagtanggol ang Vice Presidente, pero wala silang maipagtanggol. Hindi nila kaya ipagtanggol. Bakit po? Ultimo kasi doon sa kanilang mga iniidolo, mga boss chief sir, mga madam, wala po silang marinig na kahit na anong depensa. Ngayon, pagsugod dito, paano, paano, paano nila ako i-stop? Paano nila idedepensa ang Vice Presidente? Wala. Sasabihan ka lang, bangag. Sasabihan ka lang, bobo. Sasabihan ka lang, bayaran. Di ba Kap Ninyo Barsaga? Nandyan na po si Kap Ninyo Barsaga. Nakaantabay po sa atin. Takpan-takpan nyo na po ang inyong mga ratbo. No? Shoutout sa iyo, Kap Ninyo. Ganyan ho ang style nila, mga bossing. Kaya lagi nyo pong pakatitignan yung mga komento ng mga DDS. Bawas-bawas nga po yung mga comment nila. Dati, madaming nagko-komento. Sabi ko nga po sa inyo, no, inumpisahan natin itong channel na ito ng pakikipagbardagulan po. Talagang sasagutin ko sila. Yung iba nasasaktan na po. Hindi na sumasagot. Wala naman din ho silang isasagot. Ganyan lang din po. Yang sila Guanzon. Kaya kung ano-anong mga sinasabi na kesyo dahil hindi naman kandidato sa pagkasenador itong si Jesus Palsis, kaya hindi niya papatulan. Ayan, paano na yan? Solid yung na-pick up ko kagabi, 2 boys. So, iba talaga si Kap Ninyo, no? Minsan nga, kapag ka umuwi ako dyan, Kap Ninyo, uminom tayo ulit. Kagaya nung dati, nakainom ang uwi. Hindi. Pineapple juice lang ho ang iniinom ni Kap Ninyo. No? Kung di ako nagkakamali. Pineapple juice lang, tsaka tahimik po yan. No? Pero pag minatyagan nyo po yung mata niyan, ganyan-ganyan, pag kami nakaumbok doon, ibig sabihin, doon po nakatingin yan. Mabait, masarap kasama si Kap Ninyo Barsaga kapag ka nakakainuman. Di ba, Kap? Inom ulit tayo. First, I now declare my intention to run for senator in 2028. Sabi ni Palsis, no more excuses. Debate me. Should Sara be impeached? Ayan. Ako, miski siguro, ako siguro ang makadebate ni Rowena Guanzon. Mahihirapan ho sa akin ipagtanggol ang Vice Presidente na yun. Mark! Sasabihin ko, sige nga, paliwanag nyo na yung tungkol dyan sa mga Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos, sasabihin sa akin ni Guanzon, pwede namang gamitin yun bilang alias niya no? Paano? Ang COA, sa COA dapat meron kang hiwalay na envelope para ipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Ba't walang pinasang ganon? Di ba? Doon pa lang sige, Guanzon, ikaw naman, ipaliwanag mo, paano mo masasabi na hindi nagbanta ang Vice Presidente sa buhay ng Presidente? Gayong meron siyang inutusan at may pagpaplano na. Yaka ho natin yan, mga bossing.